이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 21장 1절부터 22절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 21, verse 1 hanggang 22. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산 벳박에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 Na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ng isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 Talagan ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. Pumunta nga ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 Ang nakahararami sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba'y pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag ang mga ito sa daan. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. Nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo na nagsasabi, sino ba ito? 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 온 선지자 예수라 하니라. Pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng mga nagtitinda at namimili sa templo at ibiniligtad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. 그들에게 이르시되 기록된 바 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴로 만드는도다 하시니라. Ang mga bulag at mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila'y kanyang pinagaling. 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이야 하는 어린이들을 보고 노하여 Kaya't sinabi nila sa kanya, naririnig mo bang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili? 그들을 떠나 성 밖으로 베다니에 가서 거기서 유하시니라. Kinaumagahan, nang bumalik na siya sa lunsod, ay nagutom siya. 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라. Nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila na nagsasabi, parang natuyo kaagad ang puno ng igos. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할 뿐 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요. At anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. 아멘. Amen. 어린 양 예수님의 예루살렘 입성이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang kordero, ang Panginoong Jesus na pumasok sa Jerusalem. 에스겔 3년 반 공생의 사역을 지금 마무리하는 단계입니다. 3.5 taon tinataya na nagkaroon ng ministeryo ang Panginoong Jesus at ito na yung huling bahagi nito. 이제 예루살렘 성에 입성하시면 그때 그번 주에 제사장들에게 잡히시고 고난당하시고 로마 총독에 의해서 십자가에 못 박혀 죽으십니다. At matapos nga na siya pumasok dun sa Jerusalem, dun siya hinuli ng mga saserdote o ng mga pari at siya ay dinala doon sa gobernador ng Roma at siya ay pinapakot na matay. 아담 때부터 약속하셨던 그리스도의 구속 사역이 완성되는 시점에 와 있는 것입니다. At sa panahon na ito na yung kaganapan ng pampublikong ministeryo ng Panginoong Jesus. 예수님이 나귀를 타시고 예루살렘으로 향하는 길에 이제 이 어마어마한 일이 생겼어요. At dun sa daan patungo sa Jerusalem, nakasakay ang Panginoon sa isang asno at dakilang bagay nangyari dun. 그때 당시 로마에서는 이 황제가 또 장군이 로마 성에 입성하면 어마어마한 퍼레이드가 벌어지죠. At halimbawa kapag yung emperor ng Roma ay dumaan sa lansangan, talagang parang parada ito at maraming nagdiriwang. 근데 지금 이 예수님은 곧 하나님이신데 왕 중의 왕이 지금 예루살렘 성으로 입성하십니다. At ang Panginoong Jesus naman ngayon, sa pagpasok niya sa lungsod ng Jerusalem, pumasok siya doon bilang hari ng mga hari. 근데 왕을 맞이하는 붉은 카펫 대신에 남루한
무리들의 겉옷과 종려나무 가지들이 길바닥에 깔렸습니다. At kahalintulad na parang naghanda sila ng red carpet doon, yung mga balabal nila at mga sanga ng puno ay inilatag nila sa dadaanan nito. 로마 황제의 입성이라면 군악대의 장엄한 연주가 울려 퍼질 텐데 지금 예수님의 입성하는 여기에는 호산나 다윗의 자손이여 이 외침이 막 온 사냐를 외쳤습니다. At makikita natin na kapag andun nga yung emperor ng Roma, andun yung mga banda, andun yung mga seremonya. Pero ngayon, sa pagpasok ng Panginoong Jesus, nagsisigawan yung mga taon mula sa damdamin nila na Hosana. 수많은 무리의 외침 속에는 하나님의 뜻이 선명하게 들어있었어요. Hosana, anak ni David. At sa pagpapahayag nila na siya yung nintay nila na Mesyas na sinabi ng Panginoon. 지금 이들은 예수님을 향해서 다윗의 자손이여 주의 이름으로 오시는 이여 라고 고백하고 있어요. At dito, ipinahayag din nila na siya ay anak ni David at siya ay dumarating sa pangalan ng Panginoon. 그러면서 호산나라는 말은 지금 우리를 구원하소서라는 뜻입니다. Kaya ang ibig sabihin ng Hosana ay iligtas mo kami ngayon. 지금 예수님이 곧 십자가 대속 죽음이 기다리는 고난의 길을 이제 걸어서 택한 백성들을 죄와 사망에서 건지실 메시아이심이 온 세상에 선포되고 있는 거예요. At dito, makikita natin na ipinahayag sa buong mundo na ang Panginoong Jesus siya yung Mesyas, Mesaya na nihintay na lumalakad ngayon, ngunit dadaan siya sa paghihirap at ang krus ay naghihintay sa kanya para iligtas ang bayang pinili niya mula sa kasalanan at kamatayan. 오늘날 우리 성도들도 예수님이 어떤 분이시며 이 땅에 왜 오셨으며를 분명히 알아야 돼요. At dapat malinaw na alam natin sino ba ang Panginoong Jesus at bakit ba siya dumating dito sa lupa. 그래서 회개하여 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 이 그리스도를 입술과 이 마음으로 영접하고 삶에서 따르는 삶을 시작해야 되는 것입니다. Kaya dapat na magkaroon tayo ng buhay kung saan andun yung pagpapahayag natin sa puso natin at sa labi natin na nagsisisi tayo at tanggapin natin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas. 그러면 이 시간 우리가 첫 번째로 붙들어야 될 게 세상 죄를 지고 가실 어린 양의 예루살렘 입성입니다. Una na dapat nating panghawakan ay ang pagpasok ng kordero sa Jerusalem na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 당시에 이 역사학자가 기록해 놓은 그 기록 내용을 보면 AD 60년경에 대략 예루살렘의 6월절 이 절기 때 200만 내지 300만 명이 6월절 축제에 참석했다고 합니다. At sinasabi nga na tinatayang around mga AD 60 na nagkaroon ng festival patungkol sa Pasko at may 2 o 3 milyong mga katao yung dumalo doon. 그러니까 이제 그때 당시 비슷한 때니까 당시에 예루살렘에 주님의 입성을 환영했던 무리들의 숫자가 어마어마했을 거예요. At napakalaki nga ng bilang ng mga nagsidalo dito sa kapistahan na to. 특히 그때 당시에 주님은요 죽은 나사로를 4, 5일 만에 다시 살리신 사건이 있었어요. At dito rin nangyari na ang may 3 araw na napatay na si Lazarus ay muling nabuhay. 그래서 온 예루살렘에 지금 예수 그리스도의 소문이 바닥에 퍼져 있었습니다. At sa buong Jerusalem ay kumalat ang balita ng pagdating ni Jesus. 그 예수님이 지금 들어오시는 거예요. At dumarating na ang Panginoong Jesus. 그래서 그 군중들은 자기들의 겉옷을 이렇게 벗고 그걸 길바닥에 깔고 종려나무 가지를 꺾어 들고 흔들며 다윗의 자손이여 호산나 외치고 있었어요. At yung napakaraming mga tao, yung madla doon, yung mga balabal nila, inilatag nila doon sa daanan at pumutol sila ng mga sanga ng palma, nilagay din nila doon. Sumisigaw sila, Hosana, anak ni David. Ikaw na dumarating sa pangalan ng Panginoon. 이때 당시 지금도 마찬가지인데 이스라엘의 역사는 고난의 역사였죠. At kahantulad ngayon, ang kasaysayan ng Israel, andun yung paghihirap. 자, 애굽의 노예 생활을 했어요. Noon, naging alipin sila sa Ehipto. 또 출애굽한 뒤로 겨우 가나안을 정복했는데 또 주변의 블레셋 군대들에 의해서 계속 전쟁으로 시달렸어요. At pagkatapos ng Exodus, sila naman ay humarap sa mga Filisteo at pinahirapan din sila ng mga ito. 그 북쪽의 아수르에 의해서 당하고 북이스라엘은 멸망당했어요. Pinahirapan din sila ng Assyria, lalo na sa hilagang Israel. 애굽에 의해서 계속 어려움을 당했어요. Patuloy na pinahirapan sila sa ilalim ng mga Ehipsyo. 이러면서
저 바벨론에 의해서 이제 전쟁에 완전 멸망하고 포로로 끌려갔어요. At sila rin ay natalo sa pakikipaglaban sa Babylonia at ginawa sila mga bihag nito. 알렉산더에 의해서 또 완전 박살났어요. At ganap din silang nilipol sa ilalim ni Alexander. 그걸로 끝나지 않았어. 로마에 또 박살났어요. At hindi rin doon natatapos dahil sila rin ginawang kolonya ng Roma. 이러면서 온 천하에 흩어져서 나라 없는 서름을 겪었습니다. At sila'y nangagkalat sa iba't ibang panig ng mundo na nawala na yung sariling bansa nila. 이게 이스라엘의 역사예요. Yun yung kasaysayan ng Israel. 그래서 이스라엘 사람들은 이 로마의 압제에서 어떻게 벗어나 옛날 다윗의 영광을 회복할 수 있는 그 그리스도를 기다린 것입니다. Kaya ngayon, yung mga Israelita na to, mga Hudyo, hinihintay nila si Kristo na magpapalaya sa kanila mula sa Roma, katulad ng paghahari ni David noon. 그 어려움 속에서 우리를 구원해 달라고 외치는 그 외침이 사실은 호산나였어요. At andun nga yung pagsigaw nila ng Hosanna, ibig sabihin, hinihiling nila na iligtas sila ngayon ng Diyos. 이스라엘 사람이 다윗의 자손 하면은요, 우리가 지금 말하는 그리스도입니다. At pag sinabi na anak ni David noon, ay ibig sabihin sa atin ngayon siya si Kristo. 그리고 그리스도는 아브라함의 후손, 다윗의 후손 중에서 오리라는 성경에 언약이 분명히 기록되어 있어요. At makita rin natin sa tipan sa Biblia na ang Mesaya o ang Kristo, siya ay magmumula sa lipi ni Abraham o lipi ni David. 이게 다윗의 자손이여라고 고백하기도 했고 주의 이름으로 오시는 이여라고 외치기도 했어요. At sinasabi nga sa ibang pananalita, ikaw ay anak ni David o sabi nila, ikay dumarating sa pangalan ng Panginoon. 하나님의 이름으로 오시는 이라는 말이에요. Ito yung kahulugan nito, siya ay dumarating sa pangalan ng Panginoon. 그래 이들은 이제 성경을 갖고 있는 사람들이기 때문에 그리스도 메시아를 확실히 믿는 고백을 하고 있지요. At dahil meron na tayong mga Biblia ngayon, nasa atin yung tiyak na confession, pagpapahayag na si Jesus siya yung Messiah, siya yung Kristo. 여러분 10,000명만 집회에 이제 모여도요 어마어마한 숫자입니다. Halimbawa, may isang pagtitipon, may 10 milyong mga katao, doon napakarami na nun. 히스기야 왕 때 아수르 군대가 18만 5천이 예루살렘을 포위했었어요. Nakikita natin noon na nung panahon ng paghahari ni Haring Hezekiah, merong 180,000 na mga Assyrian na mga kawal pumalibot sa kanila. 그때도 어마어마한 숫자였죠. Napakalaking bilang nun. 근데 지금 이 당시에요 200만 내지 300만 명이 예루살렘의 6월절 이 축제에 참석한 거예요. Pero dito, sinabi tinataya may 2 o 3 milyon na mga katao yung dumalo doon sa kapistahan ng Pasko doon sa Jerusalem. 이들이 오랜 동안 예수님에 관해서 많은 소문을 들어왔어요. Ito yung mga tao na sa mahabang panahon, matagal na nilang narinig yung balita tungkol kay Jesus. 그 예수님은 죽은 자를 살렸고 소경의 눈을 뜨게 하셨고 문둥병자를 낫게 하시고 바다 위를 걸으셨고 어마어마한 분이셨습니다. At katulad na lang na si Jesus nagpagaling ng mga may sakit, si Jesus ay nagpagaling ng mga bulag. At makikita rin natin na nabuhay yung mga patay, lumakad din siya sa tubig. 그 모든 이 유대인들이요. 그 모여 있는 유대인들이 지금 예수님을 향해서 이제 우리가 로마를 꺾고 이 이스라엘을 회복할 수 있는 때라고 가슴 부풀어서 외치기 시작한 거예요. Kaya yung kaisipan ng mga Hudyo, mga Israelita, sa pagsigaw nila dito, si Jesus yung hinihintay nila na magpapalaya sa kanila sa Roma. 이 내용을 마태복음에서는요. 온 성이 소동하였다고 표현했어요. Sa aklat ng Mateo, sinasabi dito na ang balita tungkol kay Jesus ay kumalat sa buong lungsod. 요한복음에서는 온 세상이 저를 쫓는다고 표현하고 있어요. At sinabi din sa aklat, sa mabuting balita ng Juan, na ang buong mundo ay sumunod sa kanya. 이스라엘은 그동안 대대로 너무나도 많은 고난을 받아왔기 때문에 이때가 오기를 오매울망 기다리고 있었죠. Dahil sa napakaraming mga paghihirap na pinagdaanan ng Israel, ito yung parang oras na hinihintay na nila. 근데 두 번째로 예수님이 예루살렘 성에 입성하시자 가장 먼저 하셨던 일이 있어요. Pero ikalawa, nang pumasok na si Jesus dun sa lungsod ng Jerusalem, may una siyang ginawa. 지금 예수님을 상징하는 그리스도를 상징하는 성전이 예루살렘에 있어요. Sa Jerusalem, nandun yung templo na sumisimbolo kay Kristo. 근데 두 번째로 성전을 강도들의 구렬이 되어버린 성전을
정결케 하시는 예수님을 그걸 잘 봐야 돼요. At ikalawa, tignan natin mabuti si Jesus na nilinis ang templo na naging yungib, naging kuta ng mga magnanakaw. 오늘날도 우리 교회가 성전이라고 표현할 수 있죠. Ngayon, ang ating mga simbahan ay sa ibang salita tinatawag na temple o templo. 이 성전을 향해서 교회를 향해서 예수님이 뭘 원하시는가 잘 알아야 돼요. Kaya dapat malinaw na alam natin ano ba yung nais ng Panginoon para sa ating mga simbahan. 이 성전 정화 사건은 예수님 공생의 사역에서 모두 두 차례 있었어요. Sa ministeryo ng Panginoong Jesus, 2 beses na nangyari yung paglilinis sa templo. 1차 성전 정화는 예수님의 사역 초기 때 공생의 기간 중에 첫 번째 유월절을 맞이하시는 시점에서 있었어요. At unang paglilinis ng templo, nangyari ito sa pasimula ng ministeryo ni Jesus sa panahon ng unang Paskwa. 그게 성경에는 요한복음 2장 13절로 22절에 기록되어 있죠. At nakasulat ito sa Juan chapter 2 verse 13 hanggang 22. 그리고 지금 2차로 성전 정화를 하시는 대목이 오늘 본문에 지금 나타나고 있어요. At yung ikalawang beses na paglilinis ng templo, nabasa natin kanina sa ating teksto. 그리스도로 오신 하나님 예수께서 이제 공생의 여정을 마무리하시기 위해서 이제 3년 반 동안 공생의 여정을 끝내시기 위해서 마침내 예루살렘 성으로 입성하셨습니다. At sa pagtatapos ng ministeryo ng Panginoong Jesus, para sa kaganapan nito, pumunta siya ng Jerusalem. 이제 남은 것은 아담 때부터 약속해 오셨던 구원 사역의 이 마무리와 성경의 가르침, 십자가 대속 죽으심, 부활 이게 지금 남아 있어요. At ang natitira nila ngayon ay ang konklusyon ng buong tinuturo ng mabuting balita o ng Biblia. Ito yung kaganapan ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan niya, ng krus at muling pagkabuhay. 이 구원 사역의 완성을 앞두시고요. 주께서는 당신을 상징하시는 이 성전을 지금 정화하십니다. At bago nga ang kaganapan ng gawain ng pagliligtas ng Panginoon, una ay nilinis niya ang templo na sumisimbolo sa Kanya. 성전에 들어가면 제일 먼저 이제 있는 것이 이방인의 뜰이에요. At sa labas ng templo, bago siya pumasok doon, nandoon yung kuta ng mga hentil. 그 다음에 들어가는 뜰이 여인의 뜰, 어린이의 뜰이 있습니다. O yung patio ng mga hentil o ng mga dayuhan, andun din yung patio para sa mga bata. 그리고 유대인의 뜰은 이제 그 성전 바로 앞에 있어요. At nasa harapan mismo yung patio ng mga Hudyo. 그래서 서로 각 뜰이 구역이 있어가지고 이방인은 그 안으로 못 들어갑니다. At yung mga dayuhan, mga hentil na nasa labas, hindi sila makakapasok sa loob. 그러나 이방인들도 성전에 이방인의 뜰에 와서 기도하며 이 그리스도를 구주로 영접할 수 있는 이 구원의 길을 로 들어설 수 있는 기회가 주어지는 거예요. Pero may lugar sila doon o may patio yung mga dayuhan kung saan may pagkakataon sila na tumanggap ng daan ng kaligtasan at para manalangin din sila doon. 그래서 예수께서 제자들과 함께 제일 먼저 도착하신 것이 성전 바깥뜰인 이방인의 뜰이었습니다. Kaya pagsapit ni Jesus kasama ng mga disipulo niya doon sa templo, ang una nilang napasukan ay itong lugar ng mga hentil. 근데 그것은 어느 이방인들도 들어올 수 없는 그냥 이 여러 다른 사람들로 시장처럼 가득 메워져 있어요. Pero ang masaksihan nila ngayon doon ay napakaraming mga iba't ibang tao na parang ginawa ng pamilihan o palengke na yung lugar. 일단 유대인들은 이제 이 유월절 절기에 들어가면 양을 잡아 가족 단위로 양을 잡아 그걸 제사장에 바치고 제사가 이루어집니다. Pagpanahon ng Pasko, yung mga tao kumukuha sila ng mga tupa at dinadala nila ito sa mga pari o saserdote. 근데 가난해서 양을 못 가져온 사람들은 비둘기라도 사서 이제 제사를 합니다. At yung mga mahihirap, sila ay walang tupa o baka, kaya kukuha lang sila ng mga kalapati o ibon at ito yung kanilang sinasakripisyo. 그리고 모든 성인 남자들은 성전세를 납부합니다. At kabilang doon sa mga nagbibigay ng buwis, yung mga nakatatanda na ng mga kalalakihan. 근데 성전세는요, 성전 세겔로만 내야 돼요. At itong buwis na to o tax na to ay para doon sa templo. 쉽게 말하면 이제 필리핀에서 페소만 써야 돼요. At halimbawa sa Pilipinas, yung piso lang, yung currency natin na ginagamit. 근데 일본 앵화를 가져왔어. Halimbawa, yung iba, meron silang ibang currency katulad halimbawa sa Japan, may yen. 한국 돈을 가져왔어. O meron ding won, Korean 그걸 won. 환전을 해야 되잖아요. So kailangan nilang ipagpalit yon. 그럼 지금은 환전세가 딱 정해져 있어요. Pero nakatakda lang yung buwis para doon sa templo. 근데 정식 가액의
2배 이상의 비싼 돈으로 환전을 합니다. Pero ang ginawa nila doon, pinagpapalit nila yung mga foreign currency na yon ng doble ang halaga. 양이나 소도 끌고 온 것 있으면요, 흠이 있는 걸 잡아내고 성년 그 이방인의 뜰에서 파는 그걸 사야 돼요. At kapag may bibili sa kanila ng mga alagang baka o ng tupa, kukuha sila doon sa mga pag-aari ng hentil, yun yung ipagbibili nila. 이게 다른 데서는 5천 페소면 살 수 있는 양인데 거기서 성전에서 팔려면요 10,000페소 줘야 되는 거예요. At halimbawa, mabibili mo lang to ng 5,000 piso, pero pagka doon na sa templo din nila, may 10,000 na, doble na. 이래 그 성전 이방인의 뜰 안에는요 그냥 어마어마한 사람들이 소를 사지, 양을 사지, 환전하지, 비둘기를 팔지 이 일로 가득 메우고 있었어요. Kaya doon sa patio ng mga hentil doon, nagkahalo-halo na yung mga tao, mayroong nagbebenta, may namimili ng mga baka, tupa, mga kalapati, at nagpapalitan ng pera. 여러분 당시 제사장들이요 그를 통해서 이제 얻는 이 검은 돈은 어마어마한 액수입니다. Pero yung mga punong pari doon, malaki yung kinikita nila ron. 그 피제사에 별 관심이 없어요. Wala talaga silang pansin o pakialam doon sa pag-aalay ng dugo. 왜 꼭 피제사를 드려야 되는가? Bakit kailangan ng sakripisyo ng dugo? 안 드리면 왜 안 되는가? Bakit hindi pwedeng hindi gawin? 그냥 몰라요. Hindi nila alam kung bakit. 무조건 드리는 거예요. Basta kailangan lang gawin. 나를 위해 드리는 거야. Para sa sarili nila. 근데 200만이 와서 드리면요. 어마어마한 이 양이나 소나 비둘기가 이제 바쳐져요. Pero kung yung mga taong pupunta para magsakripisyo, mag-alay, doon 2,000,000 katao, napakaraming mga iba't ibang hayop. 근데 Tupa. 지도자들이나 이 제사장들은 오직 거기서 도는 돈에 관심이 많아요. At yung pansin ng mga punong saserdote doon ay nakatuon sa pera. 이게 이스라엘의 모습이었어요. Yun ang kalagayan noon ng Israel. 그래서 예수께서 하나님이신 그리스도께서 오셔서요. 매매하는 모든 사람들을 내쫓으시며 채찍으로 치시고 돈 바꾸는 사람들의 상을 엎어버리시고 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨어요. Kaya ang ginawa ng Panginoon Jesus noon, yung mga nagpapalitan ng pera, nagbebenta, namimili, lahat ng mga lamesa nila ay binaliktad ng Panginoon at pinaalis niya rin yung mga nagbibili doon. 그러면서 외치셨습니다. At sinigaw niya sa kanila, 성경에도 기록되어 있듯이 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴로 만들었도다. sabi niya sa kanila, sinaway niya sila na ang bahay ko ay bahay ng panalanginan, ngunit ginawa niyo tungkutan ng mga magnanakaw. 오늘도 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 지금 로만 캐토릭 강도의 소굴이 되어버렸어요. Nakita natin na naging kuta na ng mga Romano Katoliko. 교회에서 가난한 사람들 별 신경 안 써요. At wala silang gaanong pansin dun sa mga mahihirap na dumadalo sa 일단 simbahan. 부자는 분명 종부성사를 합니다. Pero halimbawa, yung mga mayayaman, sila ay nagbabayad, bumibili sila. ng 일단 indulhensya. 구원받으려면 종부성사를 해야 돼요. Para maligtas sila, nagbabayad sila. 평생의 모든 죄 다시 마무리를 합니다. At halimbawa, para malutas lahat ng mga kasalanan nila, 내가 구원받기 위해서는 100이 필요해요. at kailangan na may bibiling kang indulhensya para sa kabayaran ng kasalanan mo. 근데 이 공적 100이 안 돼. 90이나 돼. Pero kapag hindi sapat yung meron ka, kailangan dagdagan pa ito. 그 부족한 10을 사기 위해서는요. 전 재산을 갖다 교회에다 바쳐야 돼요. At yung iba, para lang ma-reach nila yung halaga na yun, lahat ng ari-arian nila, ipagbibili nila. 그게 캐토릭의 종부성사입니다. At ito yung sinusunod nga sa Romano Katoliko. 이제 가난한 사람들은 바칠 게 없으니까 거의 신경을 쓰지 않아요. Pagbilin ng indulhensya. At yung mga mahihirap naman, wala silang kakayanan na gawin to. 당시 예루살렘의 성전도 마찬가지였어요. Kaling tulad ito ng lungsod ng templo dun sa Jerusalem. 구원의 길이신 그리스도를 확실하게 설명하고 그 그리스도를 이제 구주로 영접하는 믿음의 고백으로 피제사를 드리는 곳인데 강도의 소굴로 만들어버렸어요. Sa tahanan ng Diyos o sa templo, yun ay lugar para mag-alay sila, magsakripisyo ng dugo na pagpapahayaganan pala tayo sila kay Kristo, ngunit ginawang kuta ng mga magnanakaw. 그래서 예수님이 성전을 향해서도 이 성전이 완전 망한다. 돌 위에 돌 하나도 남지 않을 것이다. Kaya sinabi ng Panginoon na ang templo na to ay ganap na wawasakin, walang matitira na bato sa ibabaw ng ibang bato. 이 성전 정화 사건이 있은 다음 날 다시 아침 일찍 예수님이 예루살렘으로 들어오십니다. At nang sumunod na araw, maaga pa lang, ay pumunta ng Jerusalem sa Jesus. 그게 이제 오늘 세 번째로 붙들어야 될 이스라엘의 상징인 무화과나무를 저주하신 사건이 있었어요. Ito yung pangatlo na dapat nating makita. Ito yung puno ng igos na isinumpa.
ito yung sumisimbolo sa Israel. 아침에 일찍 예루살렘으로 들어오는데요. 무화과 나무가 무성하게 쫙 서 있는데 거기에 예수께서 시장하신지라 열매를 얻을까 하여 살폈어요. Sa daan nga patungo na Jerusalem, sa maaga, kasama mga disipulo, nagutom ang Panginoon at tumingin siya, may puno ng igos doon. Gusto niya sana makakuha doon ng bunga. 근데 열매가 없고 잎만 무성한 거예요. Pero napakaraming dahon, wala namang bunga. 그때 예수께서요. 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 하고 저주하셨어요. At ito yung sinumpa ng Panginoon. Sabi niya, hindi ka na kailanman mamumunga. 무화과 나무는 이스라엘을 상징합니다. Ang puno ng igos na to ay sumisimbolo sa Israel. 이 저주 사건을 통해서요. 제자들이 장차 이스라엘에게 임할 하나님의 저주를 보았어요. At ito nga ay sinabi sa mga disipulo yung patungkol sa pagsumpa ng Panginoon doon. 예수께서 영원토록 무화과 나무 너는 열매를 맺지 못하리라 저주하셨어요. At ano yung sumpa doon na kailanman hindi na mamumunga yung puno ng igos. 그 말씀이 선포되자 그대로 즉시 뿌리채 말라버렸어요. At pag nang ipinahayag niya yon sa sandali na yun, natuyo yung puno. 제자들은 이해를 잘 못했죠. At hindi ito maintindihan ng mga alagad ng Panginoon. 아니 주님 무화과철이 아닌데 열매가 없다고 지금 저주하시면 어떻게 됩니까? At sabi nila, Panginoon, hindi naman po kasi kapanahunan ngayon ng igos. Bakit isinumpa at natuyo ito? 지금 예수께서는 앞으로 이스라엘이 되어질 일을 제자들에게 지금 보이시는 거예요. Pero sa tagpo na yon, pinakita ni Jesus sa mga disipulo niya ano yung mangyayari sa Israel sa kinabukasan. 여러분 분명 깨달으시길 바랍니다. Nawa ay malinaw nating maintindihan. 하나님은 곧 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismo ang salita. 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. At nilikha niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita 그 niya. 말씀이 육신이 되어 오셨습니다. At ang salita ay nagkatawang tao at dumating sa atin. 그분이 예수 그리스도십니다. Siya si Yesu Kristo. 그 말씀이 선포되어지면 빛이 있으라 하심에 빛이 있었어요. Pinayag yung salita ng Diyos, nang sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga. 이게 하나님의 말씀입니다. Ito ang salita ng Diyos. 우리가 말씀을요 하나님처럼 하나님이시기 때문에 이 알고 모셔야 돼요. Dahil ang salita ay ang Diyos mismo, dapat napanghawakan natin to. 이 무화과나무를 향해서 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 저주하셨어요. At sinumpa ang puno ng igos na sabi, kailanman hindi ka na mamumunga. 그 즉시 뿌리채 말라버렸습니다. At agad na natuyo ang puno na to. 이 사건이요 성전 정화 사건 그 다음에 막바로 있었던 거예요. At ang pangyayari na ito ay makikita natin na nangyari. 그래서 마태는 이 성전 정화 사건과 무화과나무 이 저주하신 사건을 같이 다루고 계세요. At tulad ito, at ibang sa pangyayari noon na sinabi ng Panginoon. 이게 성전의 역할 끝난 거요. 이스라엘의 역할이 끝난 것을 지금 예고하시는 거예요. At dito, sa pagsumpa ng Panginoon sa puno ng igos, ibig sabihin na tinapos na niya yung tungkulin ng templo ng Jerusalem at inilipat na ngayon. 성전에서 가장 중요한 게 이방인의 뜰입니다. Ang mahalaga na lugar doon sa templo ay ang patio para sa mga hentil. 이스라엘의 성전을 세우신 것은 이스라엘의 그리스도께서 오신 것은 세계 중심이 이스라엘이기 때문이에요. At bakit itinatag ito sa Jerusalem, ang templo ng Panginoon? Sapagkat ang sentro ng buong mundo ay ang Israel. 아프리카, 유럽, 아시아의 중앙에 있어요. Ito ay nasa gitna ng Africa, ng Europa, at ng Asia. 전 세계 복음화를 위해서 그곳에 그리스도가 오시고 그곳에 성전을 세우신 거예요. At para sa pagliligtas ng buong mundo, doon darating si Kristo at doon din itinatag ang templo. 근데 이방인들은 망할 놈들 오지 마 이러면서 이방인의 뜰에 그 장사하는 도둑의 소굴로 만들어 버렸어요. Pero pag andun yung mga dayuhan o mga hentil, hindi nila papasukin sa templo at doon sa mga lugar nila, ginawang pamilihan. 여러분 이 필리핀 이 세부는요, 마젤란이 스페인이 가장 먼저 도착한 곳이에요. At ang si Magellan, siya ay pinakaunang nakalapag dito sa Cebu. 어쨌든 거짓 그리스도지만 가장 먼저 들어온 곳이에요. At bagamat hindi totoong Kristo yung tinuro niya, siya yung unang dumating dito. 그 세부를 중심으로 산토니뇨가 쫙 퍼졌습니다. Kaya ngayon, sentro sa Cebu, kumalat yung pagsampalataya kay Santo Niño. 그만큼 세부는요, 전 필리핀의 이제 중앙이에요. Nasa gitna ng Pilipinas ang Cebu. 필리핀 중앙에 여러분이 교회로 그리스도를 붙들고 섰어요.
Pero sa gitna ng Pilipinas, kayo ang humawak sa Panginoon Kristo at itinatag kayo bilang simbahan ng Diyos. 그럼 여러분 이방인의 뜻 선교를 가장 중시 여기시길 바랍니다. Kaya pahalagahan natin yung patio o lugar para sa mga hentil o yung pagmimisyon. 그리고 가까운 민다나오 선교해야 돼요. Dapat tayong magmisyon din sa Mindanao 저 루손섬 선교해야 돼요. o sa isla ng Luzon, 팔라완 선교해야 돼요. sa Palawan. 1200만 해외 근로자가 전 세계로 나가 있어요. 12 million na mga OFWs ngayon na nasa iba't ibang bansa. 확실한 복음 붙들고 나가도록 해야 돼요. At dapat na mayroon silang tiyak na mabuting balita bago sila humayo. 그게 세부를 향한 하나님의 뜻입니다. Ito ang kalooban ng Diyos para sa Cebu. 지금 전 세계는 망해가고 있어요. Ang buong mundo ngayon ay nawawasak na. 왜 망하는지도 몰라요. Napapahamak. Bakit? Alam 왜 꼭 natin. 예수 그리스도 믿어야 됩니까? Bakit kailangan nila sumampalataya kay Kristo? 안 믿으면 왜 안 됩니까? Ba't hindi pwedeng hindi sila manampalataya? 원래 우리 인간은 어떤 존재였습니까? Sa original, ano ba ang original na tao? 하나님은 누구십니까? Sino ba ang Diyos? 이해가 돼서 아무것도 몰라요. At hindi nila alam yung mga bagay na to. 그저 관심은 나, 빼라, 성공이에요. Ang pansin nila sa sarili nila, pera at sa tagumpay. 그러니까 망하는 거예요. Kaya sila napapahamak. 어려움에서 벗어나지 못하는 거예요. At hindi sila makalaya sa mga kahirapan. 행복이 없는 거예요. Wala silang kasiyahan. 지옥 삶을 사는 거예요. At mala-impyerno yung buhay nila. 육신의 삶이 끝나는 날 영원한 지옥 형벌에 처하지는 거예요. At pag natapos yung physical na buhay, pupunta sa walang hanggang impyerno. 그들 중에 내 가족이 있고 친구가 있고 이웃이 있어요. Paring ilan sa mga yon, kapamilya natin, kaibigan o kapitbahay natin. 그들을 그대로 놔둘 것입니다. At pababayaan ba natin sila? 우리의 이방인의 뜻은 바로 우리가 갖고 점검하고 있는 전도 대상자 명부예요. Yung patio ng mga hentil, ito yung mga pinapanalangin natin na nasa listahan natin. 여러분 전도 대상자 명부 없는 사람은요. 예수님의 저주 가운데 있다는 사실을 명심해야 돼요. Yung mga tao na walang listahan ng eebanghelyohan nila, andun yung mga sumpa. 네 마음 생각에 그리스도 붙들면 전도 대상자 명부가 이 안에 있어야 돼요. Kung sa puso't isip natin, tinanggap natin ang Panginoon Kristo, natural na may listahan tayo ng mga taong ipapanalangin nating maibanghelyohan. 근데 마음 생각 안에 그리스도 없어. Pero paano kung sa puso't isip mo wala si Kristo? 전도 대상자 명부도 없어. Wala kang listahan ng ebanghelyohan. 오직 차 있는 게 악고 빼라 성공이에요. Ako, pera, tagumpay, yun lang yung tuon mo. 그래서 예수님이 저주하시는 거예요. Kaya katulad ng puno ng igos, isinumpa sila ng Panginoon Kristo. 여러분 기록에 의하면요. 주후 66년경 로마의 망하기 직전에 성전 제사에 필요한 이 양이 25만 5,600마리였다고 그랬어요. At ayon sa record, sinasabi noon na kailangan para sa Pasko noong 66 AD ay 255,600 na mga tupa. 역사학자 요세프스의 기록입니다. At ito ay nakasulat, nakatala sa kasaysayan. 25만 마리를 파는데 1,000페소씩만 이익을 붙였어도요. 어마어마한 거예요. At kung ang halaga nito ay lahat ay pagbibili, napakalaki nito. 이 매매 수익과 환전 수수료는요. 천문학적인 액수가 되었어요. At ganun na lang maging sa pagpapalitan ng pera ay napakalaki. 이로 인하여 성전은 강도들의 구렬이 되어버렸고 이스라엘은 더 이상 복음 제사장 국가로서의 사명을 감당할 수가 없게 된 거예요. At dahil dito, yung templo naging kuta ng mga magnanakaw, ang Israel hindi na nila magampanan yung mission nila na ebanghelyuhan yung mga tao. 그래서 하나님께서 이스라엘의 성전도 끝, 이스라엘 민족도 끝을 선포하신 거예요. Kaya pinahayag ng Diyos ang katapusan ng templo sa Jerusalem, ganun din ang katapusan ng Israel. 그럼 오늘의 결론, 주님의 십자가 부활 이후에 성전의 역할은 초대교회로 이관되어졌어요. At sa ating konklusyon, matapos ang muling pagkabuhay ng Panginoon, yung tungkulin ng templo noon, inilipat na ngayon sa early church, sa unang iglesia. 오늘 우리 교회는 초대교회를 이어받는 복음 교회입니다. At yung mga simbahan natin ngayon ay mga simbahan na may mabuting balita na naipasa sa atin mula sa unang iglesia. 그 주님은 성경이에요. 내 집은 만민의 기도하는 집이라 불리리라고 말씀하셨어요. At sinigaw nga ng Panginoon, nasusulat sa Biblia, ang aking tahanan ay gagawing tahanan ng panalangin para 근데 sa mga tao. 성전은 이방인들이 또 못 들어오게 강도의 굴을 막아버렸어요. Pero inahadlangan nila yung mga hentil noon at ginawa ngang huta ng mga magnanakaw ang templo. 이스라엘을 상징하는 무화과나무 저주하고 뿌리채 말라버렸어요. At dahil sa pagsumpa sa puno ng igos, natuyo ito.
이처럼 이스라엘은 성전의 역할, 그리스도의 역할을 철저히 왜곡했습니다. Din tulad nito, ang kahulugan ay ang tungkulin ng templo ng Israel inilipat na ngayon sa bagong tipan. 수많은 선지자들이 와서 그리스도에 관해서 확실히 말을 했건만 수많은 징계를 통해서 오랜 세월 동안 회개하고 돌아오도록 외쳤으나 나중심, 돈 숭배, 우상 숭배에서요 벗어나지 못했어요. Napakarami mang mga nangangaral noon ng mga saserdote o mga pari. Sabi nila, magsisi kayo at ito yung buhay ng pananampalataya. Ngunit hindi sila nakalay sa paging sentro sa sarili nila at sa pera. 소수의 남은 자들을 통해서 겨우 그리스도 언약을 이어오긴 했고 그리스도께서 오셨으나 이스라엘 보세요. 노예됐지, 포로됐지, 속국됐지, 유리방황했지, 히틀러에 의해서 인종청소 당했지, 지금도 전쟁을 하고 있어요. At ngayon, meron lang ilang bilang na mga nalabi na humawak sa tipan ni Kristo. Pero yung Israel, ano nangyari sa kasaysayan nila? Naging alipin sila, naging bihag sila, naging lagalag sila sa mundo, o sila ay naging kolonya. At hanggang ngayon, nakikipaglaban sila. 세계 살릴 하나님의 이 복음 주자로 이제는 하나님이 우리의 신약 교회를 사용하십니다. Pero tayo ngayon, sa New Testament Church, tayo ay itinatag ng Diyos at tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos. 그럼 오늘 본문 말씀을 통해서요. 이 교회로 부르신 우리 역할이 뭔가 주님이 뭐라 말씀하셨는가 잘 붙들어야 돼요. Dapat panghawakan nating mabuti, ano ba yung tungkulin na ibinigay ng Panginoon sa atin? 나중심, 돈중심, 세상중심에서 온전히 회개하여 오직 그리스도만 붙들고 따르라는 거예요. Una, magsisi tayo sa pagiging sentro natin sa sarili natin, sa mundo, at panghawakan lang natin sa Jesucristo at sumunod tayo sa Kanya. 교회 안에서 이방인의 뜰, 먼저는 전도 대상자 명부, 그리고 선교, 그리고 기도의 뜰, 아이들의 뜰 회복해서 일어나 빛을 발하라고 말씀하세요. At sinasabi rin sa atin ng mga simbahan ngayon na tumindig tayo at magliwanag tayo at panumbalikin natin yung lugar para sa mga hentil o yung pagmimisyon. Ito po yung listahan na pinapanalangin nating maibanghelyohan. Ganun din, lugar ng panalangin at lugar para sa ating susunod na henerasyon. 그래서 우리 각 개인이 필수적으로 빨리 갖춰야 될 게 전도 대상자 명부예요. Kaya yung pinakamabilis na dapat natin gawin ay yung listahan ng mga ebanghelyohan. 그러면서 한 나라를 대상으로 잡고 한 부족을 대상으로 잡고 선교를 위한 기도도 해야 돼요. At dapat din tayong manalangin para sa pagmimisyon. Manalangin natin ang isang grupo ng mga tao, isang bansa. 그러면서 이 전부 병들어 있는 사람들과 고칠 수 있도록 치유의 뜰, 기도의 뜰도 만들어야 돼요. Dapat din nating gawin yung lugar para sa pananalangin at pagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. 어떤 병이든 그리스도 이름으로 고칠 수 있습니다. Anumang sakit ay mapapagaling sa pangalan ng Panginoon Kristo. 그래서 그리스도 복음 주고 영접하면은 그 병을 놓고 함께 기도해 주는 거예요. Pag ang tao ay tumanggap sa Panginoon Kristo, ipanalangin natin yung kagalingan niya. 그래서 여러분의 교회들을 통해서 금요일 날은 이 치유 기도를 계속 좀 하시기를 바랍니다. Maring sa ating mga simbahan, yung araw ng Biyernes, gawin nating oras ng pananalangin para sa kagalingan, pagpapagaling. 지금 전 세계에 병들어 있어요. Ngayon ang buong mundo ay may mga sakit. 우리가 말씀 붙든 하나님의 말씀 살아있는 말씀 붙든 우리를 통해서 하나님은 치유 사역을 이루실 거예요. At sa pamagitan natin na humahawak sa buhay na salita ng Diyos, gagawin ng Diyos ang healing ministry. 이게 기도의 뜰을 빨리 회복할 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya mabilis nating ibalik na yung lugar para sa prayer. O 또한 pananalangin. 어린아이들 아주 중요해요. Mahalaga din yung mga bata, mga susunod na henerasyon. 어린 아이들이 와서 복음 받고 자기의 이 기능이 달란트가 뭔가를 확인받으며 세계 살릴 서밋으로 세워질 수 있도록 해야 돼요. Panalangin natin may lugar tayo para sa mga bata na tumanggap sila ng ebanghelyo at makita nila, madiskubre nila ano yung talento nila at sila itaas ng Diyos bilang summit na magliligtas sa mundo. 이를 붙들고 기도하면 하나님이 응답하십니다. Pag ipinanalangin natin ito, tatanggapin natin ang sagot ng Diyos. 왜냐 이게 하나님이 지구를 둘리시는 목적이시기 때문입니다. Dahil ito yung layunin, bakit pinapaikot ng Diyos ang mundo? 말씀을 마치겠습니다. Sa ating pagtatapos, 예수께서 이렇게 강도의 소굴이 되어가고 있는 성전과 이스라엘이 있게 그것이 만민이 기도하는 집임을 상기시키시며 이제는 본래 상태로 돌아가야 됨을 지금 강조하고 계세요. at ngayon binibigyan diin ng Panginoon na ang templo ng Israel na naging kuta ng mga magnanakaw ay dapat na
ibalik ito sa pagiging lugar ng pananalangin ng kanyang bayan at ibalik ito sa dating original na kalagayan nito. 그래서 그 이스라엘의 역할과 성전의 역할이 우리 교회와 우리에게 와 있어요. At ang tungkulin noon ng templo ng Israel ngayon ay binigay sa atin ng Diyos. 이제는 우리가 그리스도의 몸된 교회가 되었습니다. At tayo'y naging katawan ng Panginoong Hesukristo, tayong 그래서 simbahan. 우리 그리스도인 한 사람 한 사람은 그리스도 예수님과 함께 하나님의 집을 이루는 구성원이 되었어요. At bawat Kristiyano ay miyembro ng pamilya ng tahanan ng Diyos. 그래서 주님이 너희는 하나님의 성 전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐 그랬습니다. Kasi sabi sa Biblia, di ba nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at nananahan sa inyo kanyang banal na Espiritu? 이제 무화과나무 이스라엘은 저주를 받았어요. Sinumpa man ang puno ng igos ang Israel, 그 이스라엘의 사명이 우리에게 와 있습니다. pero yung misyon ng Israel noon binigay sa atin ngayon. 요한복음 15장 5절에 주님이 나는 포도나무요 너희는 가지라 네가 내 안에 내가 네 안에 거하면 사람은 많은 열매를 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. Sa Juan 15, versikulo 5, sinabi doon, ako ang puno ng uba, sabi ni Jesus, kayo ang mga sanga, at sino mang manatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng marami. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. 여러분 아브라함과 이삭 저 다윗으로 이어지는 이스라엘의 그 사명 성전의 사명을 오늘 우리가 이어받았어요. Binigay kay Abraham, kay Isaac, kay David at sa templo no, ng Jerusalem ng Israel, ibinigay na sa atin ngayon ang misyon. 그러면 우리는 첫 번째로요 꼭 결단하세요. 오직 그리스도 결단하세요. Kaya una, magkaroon tayo ng resolution, tanging si Kristo. 그러면 그리스도가 나의 주인 되시면 내게 말씀하세요. At siya ay nangungusap sa atin ngayon. 그 말씀을 오늘의 말씀으로 꼭 붙으세요. Panghawakan natin ang mensahe bilang ating today's word. 그 말씀 속에 내게 응답하실 기도 제목이 있어요. At sa loob ng mensahe, andun yung prayer topic na sasagutin ng Diyos. 그게 오늘의 기도예요. Yun yung today's prayer. 그러면서 내게 맡기신 전도 대상자 명부를 놓고 기도하는 게 오늘의 전도예요. At yung pinagpipray natin, listahan ng mga tao, ito yung today's evangelism. 여기 모인 여러분은요. 앞으로 3오늘은 꼭 시행하시기를 바랍니다. Kayo na nagtitipon ngayon dito, nawa ay i-apply natin, gawin natin yung 3 today's. 교회에서 간증하는데 3오늘 간증 외에는 안 하는 게 좋아요. At sa laman din ng mga testimony natin sa church natin, mas maganda yung 3 today's yung laman ito. 이제 여러분이 3오늘 붙들고 임마누엘의 축복을 사실적으로 누리시며 풍성한 열매를 맺으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan yung 3 today's at maranasan ang pagpapala ng pagiging kasama ang Diyos, ang Emmanuel, at mamunga kayo ng marami. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 주님의 공생의 마무리로 예루살렘 성에 입성하신 장면을 저에게 보이시며 말씀 주심을 감사합니다. Salamat po at pinakita niyo sa amin yung pagpasok ni Jesus dun sa Jerusalem na ito yung kaganapan ng kanyang ministeryo. 성전을 강도의 구렬로 만들어버린 이스라엘이었습니다. Kita rin namin ng Israel na ginawang kuta ng mga magnanakaw ang templo. 이스라엘이 맡은 사명이 뭔지도 망각하고 오직 나중심 돈중심으로 빠져버린 게 이스라엘이었습니다. Ang Israel nakasentro sa sarili at sa pera at hindi nila alam yung misyon na binigay sa kanila. 이제 그 성전의 사명과 이스라엘의 사명을 오늘 저에게 허락해 주심을 감사합니다. Salamat po na ibinigay niyo sa amin ang misyon ng templo. 오직 그리스도로 담나게 하옵소서. Nawa, tanging kay Kristo kami magkaroon ng kasagutan. 주님이 주신 말씀 붙들고 오늘의 기도, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도에 답이 나게 하옵소서. Mahawakan namin ang mensahe ngayon, magkaroon kami ng sagot sa today's word, today's prayer, today's evangelism. 그래서 삼원을 붙들고 임마누엘의 축복을 누리며 주의 뜻 이루어갈 수 있게 하옵소서. Maranasan namin ang pagpapala ng Emmanuel at maganap ang kalooban niyo sa amin. 그리고 예수 그리스도 이름으로 Ito ang 기도하옵나이다. minalangin sa pangalan ng Panginoon si Kristo. 아멘. Amen.